ng buhay ni Abraham. Genesis chapter 22, verses 1 to 12. Basahin po natin pagkatapos tayo po ay mananalangin. Genesis 22 verses 1 to 12. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sinubok ng Diyos si Abraham at sinabi sa kanya, Abraham, at sinabi niya, narito ako. At kanyang sinabi, kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumunta ka sa lupain ng Moriah. Ialay mo siya bilang handog na susunugin sa itaas ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo. Si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham sa kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. At kinuha ni Abraham ang kahoy ng handog na susunugin at ipinasan kay Isaac na kanyang anak. Dinala niya sa kanyang kamay ang apoy at ang patalim at sila'y umalis na magkasama. Nagsalita si Isaac kay Abraham na kanyang ama, Ama ko, at kanya sinabi, narito ako anak. Sinabi niya, narito ang apoy at ang kahoy, ngunit nasaan ang korderong handog na susunugin? Kaya't sinabi ni Abraham, anak ko, ang Diyos ang magkakaloob ng korderong handog na susunugin. At sila'y umalis na magkasama. At sila'y dumating sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Nagtayo roon si Abraham ng isang dambana, inayos ang kahoy at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng kahoy na nasa ibabaw ng dambana. Inunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang patalim upang patayin ang kanyang anak. Ngunit tinawag siya ng anghel ng Panginoon mula sa langit at sinabi, Abraham, Abraham. At kanya sinabi, narito ako. At sa kanya'y sinabi, huwag mong sasaktan ng bata, o gawan man siya ng anuman. Sapagkat ngayon ay nalalaman ko na ikaw ay may takot sa Diyos, at hindi mo ipinagkait sa akin ang iyong anak, ang iyong kaisa-isang anak. Tayo po ay manalangin. Lumalapit kami sa iyo, Panginoon, na alam po namin na nakadepende lamang sa power ng iyong Holy Spirit kung maunawaan at may apply po namin ang iyong mga salita sa aming mga buhay. Ayaw po namin, Panginoon, na basta lamang kami mag-aral at maunawaan. Gusto namin, Panginoon, maranasan ka namin sa aming mga buhay. At ito ay imposible para sa amin, Panginoon. Hindi namin kaya. Kaya naman, nakadepende lamang kami, Panginoon, sa iyong Holy Spirit at maging gracious ka, Panginoon, na bigyan mo po kami ng kalinawan ng kaisipan. I-penetrate mo ang maraming kasalanan sa aming mga puso upang makita namin, Panginoon, ang iyong pag-ibig na ipinakita mo sa krus ng aming Panginoong Yesus.
At hindi lamang namin makita, Panginoon, kundi maranasan po namin para sa luwalhati lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Binigyan ng pagsubok ng Panginoon si Abraham na ito ang pinakamahirap na pagsubok na kakaharapin ni Abraham bilang isang mananampalataya. Ito ang magsisilbing final examination ni Abraham. Inutusan siya ng Panginoon na ialay ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac sa altar. Nakita natin last Sunday kung papaanong matagal na inihanda siya ng Panginoon sa pamamagitan ng mga maliliit na pagsubok na pinagdaanan ni Abraham upang mapagtagumpayan niya ang huling pagsubok na ibibigay sa kanya ng Panginoon. Kapag ang Panginoon binigyan ng pagsubok ang isang mananampalataya, ito ay paraan ng pagsasabi ng Panginoon sa atin na kaya natin ito, na inihanda na tayo ng Panginoon para sa pagsubok na haharapin natin. Sa biyaya ng Panginoon ay mapagtatagumpayan natin ito. Mag-iiba ang ating pananaw kung alam natin na sa bawat pagsubok na ibinibigay ng Panginoon ay meron ng paghahanda na ginawa, na ang bawat pagsubok na kakaharapin natin ay sapat ang biyaya ng Panginoon upang ma-overcome, mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na ating kakaharapin. Magbibigay ito ng confidence sa atin na imbes na tayo ay sumuko, ay mas lalo tayong magdidepende sa Panginoon upang maranasan natin ang kanyang kapangyarihan. Sa pamamagitan ng pagsubok na ibinigay ng Panginoon kay Abraham, ipinakita lang ng Panginoon ang tunay na laman ng puso ni Abraham, na sa pagmamahal pala ni Abraham sa Panginoon ay kaya niyang isuko ang lahat. Kaya niyang ibigay kahit ang kanyang kaisa-isang anak para sa Panginoon. Ganito ang ginawa ng pagsubok sa buhay ni Abraham. Dinisplay ng Panginoon kung ano ang laman ng puso ni Abraham na matagal na tinrabaho po ng Panginoon. At ganito rin ang ginagawa ng Panginoon sa atin kapag ipinapadaan niya tayo sa maraming pagsubok upang i-reveal sa atin kung ano nga ba talaga ang kalagayan natin spiritually. Sa kung papaano po tayo tumutugon sa pagsubok, pinapakita sa atin ng Panginoon ang tunay na level ng ating spiritual maturity, ang tunay na kalagayan ng ating mga puso. Sa panahon kasi na tahimik at maayos ang buhay natin bilang mga Kristiyano, napakadaling mag-profess ng pag-ibig at pananampalataya sa Panginoon. Prone tayong i-overstate ang ating spiritual maturity hanggang sa ipadaan tayo ng Panginoon sa isang apoy ng pagsubok. Ngayon natin makikita sa kung papaano tayo tutugon ang tunay na level ng ating spiritual maturity, ang tunay na level ng ating pagmamahal sa Panginoon. Ngayon natin makikita ang maraming mga kasalanan sa ating puso na hindi po visible bago ang pagsubok. Makita natin ang galit,
ang inggit, ang resentment, ang discontentment, ang takot, at maraming mga idols sa ating mga puso. Ginagawa ito ng Panginoon hindi po para sirain tayo, kundi para ipakita ang sinfulness natin na ang purpose ay para itulak tayo sa ating Panginoong Yesus at magkaroon tayo ng malalim na appreciation sa kaligtasang nakamit ng ating Panginoong Yesus para sa atin na makasalanan. At alam niyo po ba, ito ang magdudulot sa atin ng spiritual maturity. At isang practice na kailangan nating sanayin na every time na ang Holy Spirit ay merong nire-reveal na kasalanan sa atin, merong ipinapakitang weaknesses sa atin, ang tamang tugon ay hindi po ang dumipensa tayo. Ang tamang tugon ay aminin natin ito at agaran tayong pumunta sa ating Panginoong Yesus. At alam niyo po ba, ang ganitong klaseng proseso ang magdudulot sa atin ng spiritual maturity. Spiritual maturity. Dahil ang malalim na pangunawa sa pag-ibig ng Panginoon na ito nagbibigay ng maturity sa atin ay mangyayari lamang kapag meron tayong malalim na pangunawa kung gaano tayo kasama. Kaya huwag nating i-resist every time na kinoconvict tayo ng Holy Spirit sa ating mga kasalanan. Ang kailangan natin gawin ay dali-dali tayong pumunta sa krus ng ating Panginoong Yesus. Sa Genesis chapter 22, sa pamamagitan ng huling pagsubok na ibinigay ng Panginoon kay Abraham, gustong i-display ng Panginoon ang spiritual maturity ni Abraham na matagal na tinrabaho ng Panginoon sa buhay ni Abraham. Sa pamamagitan ng maraming tagumpay at kabiguan, maraming ups and downs sa buhay ni Abraham, makikita natin ang pagbabago sa kanyang karakter. Dumating sa punto si Abraham na kaya niyang isuko ang lahat sa kanyang buhay kung hihilingin ng Panginoon. At makikita natin yan sa pag-aalay niya ng kanyang kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Sa kung papaano po tutugon si Abraham sa pagsubok niya, makikita natin ang spiritual maturity na nakamit ng Panginoon sa kanyang buhay. At alam niyo po ba, ito rin ang gustong gawin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. Ito rin ang gustong makamit ng Panginoon sa buhay ng bawat isang nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito ang layunin ng Panginoon sa mga pagsubok na ating pinagdadaanan, sa mga pagsubok na ibinibigay ng Panginoon sa atin. Upang kamukha ni Abraham, marating natin ang peak ng ating pananampalataya. So titignan natin, papaano ba tumugon si Abraham sa mahirap na pagsubok na ibinigay ng Panginoon sa kanya? Una, makikita natin ang immediate obedience, ang agarang pagsunod ni Abraham. Tinawag ng Panginoon si Abraham at agad na sumugot, "Narito ako." Nung sinabi ng Panginoon na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak sa lupain ng Moriah, sa bundok na ituturo ng Panginoon, sa verse 3, ang sagot ni Abraham, ang agad na ginawa niya, si Abraham ay maagang bumangon at inihanda ang kanyang asno. Isinama niya ang dalawa sa kanyang mga batang tauhan at si Isaac na kanyang anak. Nagsibak siya ng kahoy para sa handog na susunugin at siya'y naghanda at pumunta agad-agad sa lugar na sinabi sa kanya ng Diyos. Walang sinabing oras o araw ang Panginoon. May pagkakataon si Abraham na i-delay ng ilang linggo, ilang buwan, o ilang taon ang utos ng Panginoon.
Or pwede rin niyang sabihin, pinagpipray ko muna na maging malinaw ang kalooban ng Panginoon sa akin upang ako'y makasunod. Na alam po natin na ito ang madalas na ginagamit nating dahilan upang i-delay natin ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, na kahit na alam nating malinaw naman talaga ang inuutos ng Panginoon sa atin. Si Abraham, makikita po natin agad siyang sumunod. Kinaumagahan, siya ay bumangon kaagad-agad at sumunod sa utos ng Panginoon. Alam po ni Abraham na ang delayed obedience ay disobedience. Malinaw kay Abraham na ang Panginoon ang nagsalita at nararapat lamang na sumunod siya bilang isang lingkod. Ang isang matututunan natin kay Abraham ay ang agarang pagsunod sa salita ng Panginoon. Alam po ba natin na nagawa ito ni Abraham dahil ito na ang naging practice niya noong una pa? Ang agad-agad na sundin ang utos ng Panginoon. Sa ating pag-aaral, nakita natin na nung inutusan ng Panginoon si Abraham na iwan ang kanyang tahanan, ang kanyang pamilya, agad-agad siya po ay sumunod. Nung inutusan siya ng Panginoon na palitan ang kanyang pangalan at palitan ang pangalan ng kanyang asawa, agad-agad sila ay sumunod. Nung inutusan siya ng Panginoon na kumuha ng mga hayop at hatiin ang mga hayop na ito na siyang lalakaran ng Panginoon, agad-agad ginawa ni Abraham. Nung inutusan siya ng Panginoon na magpatuli at tuliin niya ang lahat ng mga lalaki sa kanyang pamilya, agad-agad sumunod si Abraham. At ito ang pinakabago sa atin. Nung inutusan ng Panginoon si Abraham na palayasin sa kanyang bahay si Hagar at Ishmael, agad-agad pinalaya sila ni Abraham. Naging practice na ni Abraham na kapag narinig niya ang salita ng Panginoon, ay agad-agad siyang sumusunod. Na-develop niya ang ganitong practice, kaya naman nung inutusan siya ng Panginoon na patayin mo ang iyong anak, agad-agad sumunod din si Abraham. Isang importanteng sikreto ni Abraham sa kanyang spiritual maturity, ang pagsasanay niya sa kanyang sarili na sumunod agad-agad kapag inuutusan siya ng Panginoon. Maraming mga Kristiyano ngayon, nakakalungkot man, sinasanay nila ang kanilang sarili na sumunod kapag may malinaw na blessings na nakikita. Kapag ang utos ng Panginoon ay nakaayon sa kanilang kalooban, ay mabilis silang sumusunod. Kapag gusto nila ang utos ng Panginoon, ay agad-agad silang sumusunod. Kaya naman marami sa mga professing Christians ngayon, malinaw na makikita mo na sila ang nakapangyayari sa kanilang buhay. Malinaw na makikita mo na sila ang Panginoon ng kanilang buhay at hindi ang Diyos. Si Abraham, makikita po natin na walang obvious na blessing na mapapala. Papatayin mo ang iyong anak, ano ang pagpapala na matatanggap ni Abraham. Ang utos ng Panginoon sa kanya ay taliwas sa kanyang pagiging ama. Taliwas sa kanyang nararamdaman, taliwas sa kanyang gusto, pero sumunod pa rin siya sa utos ng Panginoon. Dahil alam niya ang Diyos, ang kanyang Panginoon. Hindi man natin naririnig ang salita ng Panginoon ngayon sa pamagitan ng vision, kamukha ni Abraham, nababasa naman natin ang salita ng Panginoon sa Biblia. Kapag sa ating pagbabasa o pakikinig ng salita ng Panginoon,
ma-realize natin o marinig natin na may utos ang Panginoon sa atin, ang tamang tugon ay agad tayong susunod. Alam niyo po ba, kahit sa mga magagaan na utos ng Panginoon, gawin nating opportunity na i-train ang ating sarili na agad tayong susunod. Ang simpleng pagtalaga natin sa araw ng linggo para sa Panginoon lamang. Alam niyo po ba, meron ng 2 exemption sa Bible pagdating sa Sunday. Ang tinatawag na acts of mercy, kapag meron kang tinutulungan na may sakit o ikaw ay may sakit. Ang acts of necessity, kinakailangan. Di ba kumakain tayo? Kapag Sunday, nagluluto kasi kailangan nating kumain. Sa ating trabaho, meron ding emergency diyan. Kapag merong emergency sa ating trabaho. Pero maliban sa 2 ito, ang Sunday para sa ating mga Kristiyano ay nakalaan lamang para sa Panginoon. At alam niyo po ba, masyadong basic ang utos na ito. I-train natin. Kapag Sunday, i-train natin ang ating sarili. Ang Sunday ay para sa Panginoon. Wala nang iba. Kapag mayroong kasalanan na kino-convict ang Holy Spirit sa atin, habang tayo ay nagbabasa o nakikinig ng salita ng Panginoon, gaano man kaliit ang kasalanang ito, agad na i-mortify natin, talikuran natin. Sa mga asawang lalaki, araw-araw, seryosohin natin na paglingkuran natin ang ating asawang babae. Dahil ito ang iniutos ng Panginoon sa atin. Mahalin natin ang ating asawang babae kung paano ang Panginoong Yesus ibinigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang iglesia. At ito ay araw-araw na dapat nating ginagawa. Mga asawang babae, seryosohin ninyo ang pagbibigay ng respeto at submission ninyo sa inyong asawang lalaki. Ito ang authority ng iyong asawang lalaki, ang pinakaunang authority na ibinigay ng Panginoon sa inyo. Kung hindi mo kayang respetuhin ang iyong asawang lalaki, wala kang authority na rerespetuhin. Kaya importante, yung mga araw-araw na utos ng Panginoon sa atin, siniseryoso natin, ginagawa natin ng hagaran. Huwag nating maliitin ang mga obligasyon nating na ibinigay ng Panginoon sa atin araw-araw. Ito ang isang problema natin. Nakakalimutan natin na ang tunay na kabanalan, nag-uumpisa yan sa bahay. Nag-uumpisa yan sa bahay kung paano tayo mabuhay sa loob ng ating tahanan. At yun po ang tunay na maturity natin. Madalas kinakalimutan natin, pinapabayaan natin na marami nating obligasyon sa bahay, pero pagdating sa labas, ang dami nating pinakikialaman at gustong gawin. Pero nakakalimutan natin, nauuna palagi ang ating tahanan, ang ating pamilya. At yun ang training ground natin para sa ating kabanalan. Kapag sinanay natin ang ating sarili na agad-agad sumusunod sa mga magagaan na utos ng Panginoon, sa mga araw-araw na obligasyon na ibinibigay ng Panginoon sa atin, lalakas ang ating spiritual strength. Darating tayo sa punto, kamukha ni Abraham, na kahit ang mahirap, kahit ang ibigay natin ang ating buhay o ang ating kaisa-isang anak, ay kaya natin sundin. So makikita po natin kay Abraham muna ang agarang pagsunod niya sa utos ng Panginoon. Pangalawa, makikita natin ang mahaba at settled obedience ni Abraham. Masisilip natin ang spiritual strength ni Abraham na sa kanyang pagsunod, alam niyo po ba, ginawa niya ito sa loob ng tatlong araw. At hanggang dulo, siya po ay
sumunod na papatay na lamang niya ang kanyang anak, pinigilan lang siya ng anghel ng Panginoon. Ang lugar kung nasaan si Abraham ay sa Beersheba. At upang makarating siya sa Moriah, sa bundok na ituturo ng Panginoon, kailangan niyang maglakbay ng 3 araw. Masisilip natin kung gaano po kabigat ang pinagdaanan ni Abraham. Sa verse 3, sa paghahanda ni Abraham, nagsibak siya ng kahoy na gagamitin sa paghahandog. Sinasabi ng mga commentators na normally, ang ganito ay pinapagawa sa mga slave. Hindi po ginagawa ng kamukha ni Abraham. Pero makikita natin, ginawa ni Abraham, posible dahil sa bigat ng kanyang nararamdaman, gusto niyang maging busy. Masisilip din natin ang struggle ni Abraham sa pagsunod niya, sa verse 3 na yung pagkasunod-sunod, merong hindi tama sa kanyang ginawa. Sa English Standard Version, mas maganda. Basahin ko po. So, Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, sinakyan niya ang kanyang donkey, and took 2 of his young men with him and his son Isaac. And he cut the wood for the burnt offering. Pansinin po ninyo, una siyang sumakay sa kanyang asno, at pagkatapos, doon siya nag-cut ng wood, nagsibak ng kahoy. Ang ibig sabihin po, hindi logical yung kanyang ginawa. Hindi ba ganito yung nararanasan natin na kapag consumed ang ating mind, na meron tayong iniisip, at mamaya ipapakita natin kung ano yung iniisip ni Abraham, hindi na natin alam yung tamang pagkasunod-sunod ng ating ginagawa. O minsan, nasa isang lugar tayo, hindi natin alam kung bakit tayo nandun. So makikita natin yung struggle, mabigat, yung kinakarga ni Abraham. Ganon pa man makikita natin ang steady na pagsunod ni Abraham. Sa kabila ng struggle niya na makikita natin sa kanyang paghahanda, nagpatuloy siya sa paglalakbay ng 3 araw. Nasisilip po ba natin ang bigat ng kinakarga ni Abraham? Mas magaan sana ang utos ng Panginoon kung sabihin niyang agad-agad, patayin mo na ang iyong anak ngayon din. Magaan pa yun eh. Pero ang maglakbay siya ng 3 araw, parang torture kay Abraham. Parang eternity kay Abraham ang 3 araw. Ganito ang burden na ibinigay ng Panginoon kay Abraham. Merong pagitan ng 3 araw. Ang ibig sabihin, 3 araw niyang kakargahin ang bigat ng ipinag-uutos ng Panginoon sa kanya. Pero tinapos ni Abraham hanggang sa dulo, napapatay na lamang niya ang kanyang anak na si Isaac, pinigilan lamang siya ng anghel ng Panginoon. Marami sa mga Kristiyano ngayon, ang kanilang pagsunod ay bugso lamang ng kanilang damdamin. O kaya ginagawa nilang entertainment ang pagsunod. Alam niyo po ba kapag sa isang church, madami ang gumagawa ng isang ministry, masaya na sumama. Parang ang pagsunod sa atin ay isang entertainment. Dahil sila ay masaya, dahil sila ay emotional, dahil may magandang nangyari sa kanilang buhay, excited silang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Pero ang problema, kapag nawala na ang kanilang nararamdamang saya, mabuting bagay na nangyayari sa kanilang buhay, o kaya naman nagsawa na, nawawala rin ang kanilang pagsunod. Naging habit na ng maraming mananampalataya ngayon na mag-umpisa ng isang gawain pero hindi kayang tapusin. Hindi kaya ang pangmatagalan na pagsunod na kamukha ni Abraham. Walang consistency
at persistence. Pagpapatuloy sa pagsunod. Sa talinghaga ng mga hasik sa Matthew chapter 13, verses 5 and following, merong isang mga hasik. At ang kanyang mga binhi ay nahulog sa batuhan. At doon ay kaunti lamang ang lupa, kaya agad-agad sumibol ang binhi. Pero dahil hindi malalim ang ugat nito, kasi nga mabato, pagsikat ng araw, ang halaman na tumubo ay natuyo agad. Dahil walang ugat ang halamang ito. Ang interpretation ng ating Panginoong Yesus dito, merong mga taong nakarinig ng salita ng Panginoon. At dahil sa kanilang excitement, agad-agad silang sumunod, nagpahayag ng pananampalataya. Pero dahil ito ay hindi nakabase sa pananampalataya, hindi nakabaon ng malalim sa pananampalataya ang kanilang ugat, pagdating ng paghihirap, pagsubok na dala ng kanilang pananampalataya, agad-agad sila ay tumalikod. Kapag ang pagsunod o paglilingkod natin ay nakabase sa kung ano ang nararamdaman natin o nakabase sa mabuting kalagayan natin sa buhay, the moment na mawala ang mga ito, titigil din ang ating pagsunod. Ang pagsunod na nagpapatuloy hanggang sa dulo. Ang pagsunod na consistent ay ang pagsunod na nakapundasyon ang kanyang pananampalataya sa salita ng Panginoon. Si James, sa kagustuhan niyang i-defend na ang kaligtasan ay sa pamamagitan lamang ng pananampalataya kay Jesus, at ang mabuting gawa ay bunga lamang ng pananampalataya. Alam niyo po ba, ginamit niyang illustration si Abraham sa James chapter 2, na nagawa ni Abraham na ialay ang kanyang kaisa-isang anak dahil ito ay manifestation, bunga lamang ng kanyang pananampalataya. Kapag ang isang Kristiyano saturated ang kanyang mind, ang kanyang heart sa Word of God araw-araw, at araw-araw ay nakikipag-fellowship siya sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin, at araw-araw siya po ay nagsisikap na sundin ang kalooban ng Panginoon dahil ayaw niyang mag-grieve ang Holy Spirit, ang ganitong klaseng Kristiyano, mararanasan niya ang sinasabi ni Apostol Pablo sa Galatia chapter 2, na ang Panginoon na ngayon ang nabubuhay at nagkokontrol sa akin sa pamamagitan ng aking pananampalataya. Kapag ang Panginoon ang nagkokontrol sa atin, ang isang manifestation niyan sa ating buhay ay merong power sa ating paglilingkod. At ang ating paglilingkod, hindi lamang yung bugso ng ating damdamin. Hindi lamang dahil excited tayo. Iyan ay rooted ng malalim sa salita ng Panginoon, sa pag-ibig ng Panginoon sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. At dahil yan ay rooted sa Word of God, anumang pagsubok, anumang paghihirap, gaano man katagal ang paghihirap na ibigay ng Panginoon, magpapatuloy at magpapatuloy ang ating pagsunod. Merong consistency, merong persistence sa ating ginagawang pagsunod. Kaya naman, mali nasabihin natin na magsikap kang sumunod. Hindi po ganyan ang sinasabi ng Bible. Ang pagsunod ay palaging bunga lamang ng pananampalataya. Kung gusto nating sumunod kamukha ni Abraham, linangin natin ang ating relationship sa Panginoon. Linangin natin ang ating pananampalataya. Ang tunay na pagsunod, ang matagalan at settled na pagsunod ay bunga lamang. Huwag natin kakalimutan. Bunga lamang
ng malakas na pananampalataya. Kung mahina ang iyong pagsunod, ibig sabihin mahina ang iyong pananampalataya. Ang priority natin, tayong mga mananampalataya, ay ang relationship natin sa Panginoon sa pamagitan ng ating devotion sa Word and prayer araw-araw. Alam niyo po ba, pangalawa lang ang pagsunod. Huwag natin gawing priority ang pagsunod. Ang pagsunod, bunga lang yan. Bunga lang yan ng ating devotion sa Panginoon. Kapag tama at malalim ang relationship natin sa Panginoon, magiging tama at magiging consistent din ang ating ginagawang pagsunod sa Panginoon. At makikita natin sa susunod ang pananampalataya ni Abraham na ang mind niya ay saturated ng Word of God. Siya ay nag-struggle dahil meron siyang malalim na iniisip at ito ang kanyang iniisip. Importante na maunawaan natin ang struggle ni Abraham sa utos ng Panginoon. Nung una pa, malinaw na ipinangako na ng Panginoon kay Abraham na sa pamamagitan ni Isaac ay pagpapalain ng Panginoon ang maraming bansa. Kahit na si Abraham, ang pagpapala ng Panginoon sa kanya ay nakadepende kay Isaac. Pangako ng Panginoon na si Isaac ay mabubuhay, mag-aasawa, magkakaanak, at magmumula sa lahi ni Isaac ang darating na tagapagligtas, ang ating Panginoong Yesus. Naunawaan ni Abraham na nakadepende kay Isaac ang pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangakong pagpapala sa kanya at sa maraming bansa. Pero ngayon, ang ipinapagawa ng Panginoon ay patayin si Isaac. So ang utos ng Panginoon parang laban sa pangako ng Panginoon. Naunawaan natin ngayon kung bakit mabigat ang kalooban ni Abraham, na sa paghahanda niya ay parang hindi niya alam kung ano ang kanyang ginagawa, na meron siyang malalim na iniisip. Kahit sa 3 araw na paglalakbay niya, ang iniisip niya ay ganito: paano tutuparin ng Panginoon ang kanyang pangako sa pamamagitan ni Isaac kung ipinapapatay niya si Isaac? Sa verses 4-5, makikita natin, magkakaroon tayo ng hint sa iniisip ni Abraham. Nang ikatlong araw ay tumingin si Abraham at kanyang natanaw ang lugar na iyon sa malayo. Sinabi ni Abraham sa kanyang mga batang tauhan, maghintay kayo rito at ng asno, at ako at ang bata ay pupunta roon upang kami ay sumamba. Babalikan namin kayo. Sa pagpapaalam ni Abraham sa kanyang mga kasama, sigurado si Abraham na babalik siya kasama ni Isaac. At alam natin na settled sa puso ni Abraham na papatayin nga niya ang kanyang anak. Pinigilan lamang siya ng anghel ng Panginoon. Pero bakit niya nasabi na babalik siya kasama ang kanyang anak? Sa Hebreo chapter 11, verses 17 hanggang 19, ganito ang iniisip ni Abraham. Sa pamagitan ng pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay kanyang inihandog si Isaac. Siya na tumanggap ng mga pangako ay handang maghandog ng kanyang bugtong na anak. Verse 18, na tungkol sa kanya ay sinabi kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi. 19, itinuring niya na maging mula sa mga patay ay maaring buhayin ng Diyos ang isang tao. At sa matalinghagang pananalita, siya'y muli niyang tinanggap. Tama na nangako ang Panginoon na sa pamamagitan ni Isaac ay manggagaling ang tagapagligtas, ang katuparan ng Panginoon kay Abraham. Ngayon na ipinapaalay ng Panginoon si Isaac sa altar, sa pag-analyze
ni Abraham, ganito ang kanyang conclusion. Susunod siya sa utos ng Panginoon dahil ito ay utos ng Panginoon. Iaalay niya ang kanyang anak sa altar. Ngayon, alam din niya na kapag ang Panginoon ay nangako, gagawin at gagawin ng Panginoon ang kanyang pangako. So ang paraan ngayon ng Panginoon, kung ipinapapatay niya ang aking anak, ang ibig sabihin, bubuhayin niya ito mula sa mga patay para tuparin lang lamang niya ang kanyang pangako na pagpapalain niya ako sa pamamagitan ni Isaac. Alam niyo po ba, mas lalo nating ma-appreciate ang pananampalataya ni Abraham. Sa tagpong ito sa Genesis, wala pang nangyaring resurrection. Wala pa siyang nakitang resurrection o nabalitaan man na resurrection. Ang conclusion ni Abraham ay galing sa kanyang pagkakilala kung sino ang Panginoon, na ang Panginoon ay matapat sa kanyang pangako at powerful ang Diyos. Hindi ba ito ang naging karanasan ni Abraham at Sarah na naging matapat ang Panginoon sa kanyang pangako na bibigyan niya ang mag-asawa ng anak? Gaano man katagal, nakita natin na ibinigay ng Panginoon ang kanyang pangako kahit na sa panahon na matanda na si Abraham at Sarah na imposible silang magkaanak. Ang ibig sabihin, nakita niya ang katapatan ng Panginoon sa pangako. At the same time, nakita rin niya ang power ng Panginoon na kahit imposible na, ay nagkaanak pa rin sila dahil sa kapangyarihan ng Panginoon. At ito ang naging basis ni Abraham na susunod siya sa utos ng Panginoon. At alam niya, ang Panginoon ay matapat at powerful. At ang tanging conclusion sa hinihingi ng Panginoon ay bubuhayin niya muli si Isaac mula sa mga patay. Ang pananampalataya ni Abraham sa katapatan at kapangyarihan ng Panginoon ang nagbigay ng kalakasan sa kanya na sumunod sa mahirap na utos ng Panginoon. Sa Lucas chapter 6, ang ating Panginoong Yesus ay nasa sinagoga, araw ng Sabat. At nandoon din ang isang lalaki na ang kanyang kanang kamay ay tuyo. Ginamit ng Panginoong Yesus ang tagpong ito upang ipakita na sa araw ng Sabat ay kasama dito ay pwede tayong tumulong sa mga nangangailangan ng tulong, sa mga may sakit, may karamdaman, ang acts of mercy na ating tinatawag. Tinawag ng Panginoong Yesus ang lalaki at sinabi niya, iunat mo ang iyong kamay. Alam niyo po ba, kung nag-iisip tayo, imposible ang ipinapagawa ng Panginoong Yesus. Iunat mo ang iyong kamay. Pero dahil sa pananampalataya, sumunod ang lalaki, iniunat niya ang kanyang kamay at siya ay gumaling. Merong sitwasyon sa ating mga buhay na merong inuutos sa atin ang Panginoon, pero nakikita natin, imposible. Imposible. Kaya iniisip natin walang saysay na sumunod. Halimbawa, problemang mag-asawa. Palaging nag-aaway. Kapag nakikita mo ang iyong asawa, parang nakikita mo ang iyong mortal na kaaway. Gusto mo sanang ayusin, pero parang imposible na. Ang sinasabi sa atin ng pananampalataya ni Abraham, gawin mo lang, sumunod ka lang kung ano ang pinag-uutos ng Panginoon. Kung ikaw ang asawang lalaki, magpatuloy ka lang na mahalin mo, paglingkuran mo ang iyong asawang babae. Kung ikaw ang asawang babae, magpatuloy ka lang na respetuhin mo at mag-submit ka sa authority ng iyong asawang lalaki. At makikita mo, kayang gawin ng Panginoon ang imposible. Kayang ayusin ng Panginoon ang isang pagsasama, gaano man kagulo ito. Iniutos ng Panginoon na iunan natin ang kaharian ng Diyos. Sa ating personal na buhay, iunan natin ang lakad natin sa kabanalan.
Iunan natin ang paglilingkod sa gawain ng Panginoon. Iunan natin ang ating relationship sa Panginoon bago ang ating kabuhayan. Pero ang tanong sa atin, papaano tayo kakain kung iunan natin ang kaharian ng Panginoon? Ang tanong sa atin, mahirap ba para sa Panginoon na bigyan tayo ng pagkain? At ito ang pangako ng Panginoon sa atin. Kung iunan lang natin ang kanyang kaharian, ang ating maturity, ang pagsunod sa kalooban ng Panginoon, ipoprovide niya ang araw-araw na pangangailangan natin. Paulit-ulit mo na lang nagagawa ang iyong besetting sin. Ang besetting sin, ito yung kasalanan na napakadali para sa atin na mahulog. At meron tayong kanya-kanyang besetting sin, na para bang imposible na tayong makabangon at ma-overcome ang kasalanang ito. Tumingin ka lang sa resurrection ng ating Panginoong Yesus, na kung ikaw ay isang Kristiyano, nananatili sa iyong buhay ang power ng resurrection ng ating Panginoong Yesus, na sa pamamagitan ng power na ito, kaya mo ring mapagtagumpayan anumang kasalanan na iyong pinagdadaanan kasalukuyan. Magiging matagumpay ka. Sa ating church, pangako ng Panginoon na siya ang magbi-build ng kanyang iglesia, na sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mabuting balita, marami ang maliligtas. Sa pamamagitan ng word and prayer, tayong mga mananampalataya ay masishape sa wangis ng ating Panginoong Yesus. Pero kung titignan natin ang ating mga sarili, ang ating church, parang imposible. Sa dami ng kulang na ating nakikita, sa maraming weaknesses natin, imposible. Pero kung gagana, aandar ang ating pananampalataya, kailanman hindi nagiging hadlang sa Panginoon ang ating mga weaknesses at failures. Kayang gamitin ng Panginoon kahit ang kokonting kalakasan at pagsunod na meron tayo upang palaguin niya ang kanyang iglesia. Ang sinasabi sa atin, magpatuloy lang tayo sa pagsunod base sa kapasidad na ibinigay ng Panginoon sa atin. At pagkatiwalaan natin ang Panginoon na sa kokonting nagagawa natin para sa Panginoon, ay gawin niyang sapat para i-build niya ang kanyang iglesia. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, sinasabi ng Panginoon sa iyo na kung ikaw ay mananampalataya kay Jesus, tatalikuran mo ang iyong mga kasalanan, sinasabi ng salita ng Panginoon, patatawarin ka sa lahat ng iyong mga kasalanan, gaano man karami, at bibigyan ka niya ng buhay na walang hanggan. At yan ang ginawa ng Panginoong Yesus sa pamamagitan ng kanyang perpektong buhay at kamatayan sa krus. Sino man ang manampalataya sa kanya, sinasabi ng Biblia, sinasabi ng Panginoon, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ang panawagan ng Panginoon, hindi po ang magpakabuti o maging relihiyoso. Ang panawagan ng Panginoon ay manampalataya ka kay Jesus para sa iyong kaligtasan. At sa ating pangwakas, sa verse 5, nakikita ni Abraham ang pag-aalay ng kanyang anak na ito ay pagsamba niya sa Panginoon. Pagsamba niya sa Panginoon. Nakikita niya na ang malaking sakripisyo na hinihingi ng Panginoon sa kanya, na ialay niya ang kanyang kaisa-isang anak na si Isaac, ito ay pagsamba niya sa Panginoon. Ang nakikita lang ni Abraham ay ang pangakong pagliligtas ng Panginoon sa kanya sa pamamagitan ni Isaac. Sa kakaunting alam ni Abraham na kaya niya sundin sacrificially ang kalooban ng Panginoon. Ibigay ang kanyang lahat para sa Panginoon. Hindi ba mas lalo na dapat sa atin na tayong mga mananampalataya? Hindi po sinasabi sa atin na maging kamukha natin si Abraham. Ang hinihingi sa atin base sa revelation na meron tayo, higitan natin ang obedience
ni Abraham. Ang nakikita lang ni Abraham ay ang paparating na tagapagligtas sa pamamagitan ni Isaac. Ang nakikita natin ngayon ay ang Panginoong Yesus na namatay na sa krus, na ibinigay na ang lahat para sa atin na makasalanan. At kung naibigay ng Panginoong Yesus ang kanyang sarili para sa atin, para sa akin na isang makasalanan, mahirap ba para sa akin ngayon bilang pagsamba ko sa Panginoon? Bilang pagpapasalamat ko sa Panginoon na ibigay ko rin ang lahat ko para sa Panginoon. Kapag ganito ang ating pagsamba, ang ating pagsunod, magiging magaan at pribilehiyo sa atin. Anuman ang hinging paglilingkod ng Panginoon, gaano man kahirap, ito ay isang pribilehiyo na kailanman, hindi natin kayang higitan ang pag-ibig ng Panginoon, na ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang ating Panginoong Yesus, para sa akin na undeserved. Ako ngayon na niligtas lamang mula sa aking mga kasalanan, mahirap ba na ibigay ko ngayon ang aking buhay sa Panginoon na nagligtas sa akin? Ang higit na kailangan natin, tayo ngayon na mananampalataya, ay hindi man po ang magsikap na sumunod. Hindi yon ang solusyon. Ang kailangan natin ay mag-worship ng tunay. Mag-worship ng tunay. Kapag tayo ay sumasamba, naunawaan natin ang pag-ibig ng Panginoon at tumutugon ang ating puso sa pag-ibig, ang magiging bunga ay obedience. At base sa revelation na meron tayo ngayon, kailangan higitan natin si Abraham sa kanyang pagsunod at pag-ibig sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa kung paano ka kumilos sa buhay ni Abraham, Panginoon. Tinuturuan mo din kami na ganito rin ang ginagawa mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Tulungan mo po kaming makita namin, nalinangin namin ang aming relationship sa iyo. Importante po sa amin na araw-araw kami po ay nagbabasa, nagme-meditate ng iyong mga salita. Importante na masaturate ang aming puso't kaisipan sa iyong mga salita. Importante ang araw-araw na ine-examine namin ang aming mga sarili, tinatalikuran namin at minomortify ang aming mga kasalanan, at araw-araw tumitingin kami sa krus ng aming Panginoong Yesus. At araw-araw, Panginoon, nakikinig kami sa iyo sa panalangin na i-apply mo sa aming mga buhay ang pag-ibig ng aming Panginoong Yesus na ipinakita mo sa krus. Panginoon, ipakita mo sa amin na hindi namin kaya sa aming mga sarili. At fully dependent kami sa iyong Holy Spirit, na ang ginagamit na instrumento ng iyong Holy Spirit ay ang iyong word at prayer, Panginoon. At salamat sa malinaw na revelation ng iyong pag-ibig, Panginoon. Namamangha at nasisyak kami, Panginoon. Ang tanging deserve namin ay impyerno. At nakikita namin, Panginoon, every time na tinuturuan mo kaming mahalin namin ang aming mga kaaway, napakahirap at napakabigat. Pero sa iyong pag-ibig sa amin na iyong mga kaaway, ibinigay mo ang iyong kaisa-isang anak para sa amin na makasalanan. Paano mo po ito nagawa, Panginoon? Hindi kami deserving sa ganitong infinite sacrifice na demonstration ng iyong pag-ibig sa amin. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan namin ito. At ang aming mga puso, sa tulong ng iyong Holy Spirit, ay tumugon kami, Panginoon, sa pananampalataya. Maranasan namin at maging totoo sa aming mga puso ang iyong pag-ibig. At sa ganitong paraan, Panginoon, may strengthen ang aming pananampalataya. Sa ganitong paraan ay ma-shape mo kami sa wangis ng aming Panginoong Yesus. Sa ganitong paraan, Panginoon, maranasan namin ang kapangyarihan, Panginoon, na galing sa iyong Holy Spirit. Ito po ang dalangin namin sa bawat isa sa amin, at ito ang dalangin namin para sa iyong church. Ang maranasan ka namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.